Hey guys, I'm happy that you are here. My name is Betchoy at sa ating makulimlim na umaga guys ay ipapakita ko po sa inyo yung ating mga bago at ating mga classic na mga Monsteras. At yung pinakaunang Monstera natin guys, actually Monstera no ID ito, pero nung nakuha natin ito from the Thai gardener, yung kanyang binigay na ID ay Monstera Ocean Lava Twisted Petiole. So this is one of the kakaiba, mga unique din talaga ng mga Monsteras guys. And I believe that this came from siguro mga ocean mint na Monstera, at makikita natin dito guys kung gaano kaganda, ka-unique yung kanyang shape and yung kanyang type of variegations na lava type. And yung pinaka-unique talaga dito guys ay yung kanyang mga petiole, yung details ng petioles. Tignan natin, meron siyang twisted na petiole. Isang napakagandang characteristic din ito guys ay it's very compact. And based on taking care of this one guys, yung na-notice ko din talaga ay napaka-slow grower nito, to the point na nagbibigay lang siya ng dahon siguro once in every 2 months or 3 months. Ang ating pangalawang Monstera naman guys is actually one of our prized na mga Monsteras collection. And in fact, nakapag-vlog tayo nito. Meron siyang sariling episode, yung ating Monstera Deliciosa Masterpiece MC na galing ng US. So ito ay isa sa mga pinakamagagandang Monsteras ngayon kasi yung kanyang details guys, makikita nyo, kakaiba din yung kanyang type of variegations. It's a combination of different colors, parang may cream, may mint, minsan may pagka-silver na lumalabas din ng mga colors, and then yung kanyang color green naman ay dark green talaga yung makikita natin dito. So this is actually a slow grower din na Monstera guys, based on my experience in taking care of this one. And very compact din po yung ating mga Monstera Masterpiece MC. So ito, kaka-unfurl lang ng ating pinakabagong dahon. So ngayon medyo maliit pa lang siya, and I believe na ito lalaki pa ito in the coming weeks or months. From this Monstera Masterpiece MC guys, punta tayo sa isa na namang Monstera natin na Deliciosa. This is actually a Thai constellation na mutation, and talagang makikita natin yung mga Thai-cons type na variegation. This is our Monstera Deliciosa Electrolyte. So yung kakaiba naman ng ating Electrolyte guys, yung kanyang color, medyo yellow-green, may pagka mint green, kaya niya nakuha yung Electrolyte na pangalan. At yung ating Electrolyte guys, meron din siyang isa pang mutation. So galing siya ng ating Electrolyte, nag-mutate siya, at ngayon ay meron tayong isang panibagong variety. This is our Monstera Electrolyte King Lemon naman. So yung pangalan niya na King Lemon, so ibig sabihin nun, based on my understanding, is that parang mas na-emphasize pa yung kanyang pagka-lemon. Kaya kung mako-compare natin guys, mas bright yellow yung kanyang type of variegations as compared dun sa ating regular na Electrolyte lang. So both of them has the same type na Thai-cons type na variegations, pero mas nagpo-produce ito ng mas bright yellow, talagang mas electrifying yung kanyang variegations as compared with the regular Electrolyte. And then in terms of pricing naman guys, yung ating King Lemon ay considerably higher priced siya as compared with the regular lang na Electrolyte. And punta tayo sa ating next naman na Monstera guys. So it's very obvious at makikita talaga tayo dito ng Thai constellation naman ng mga characteristics. But this is not your typical or ordinary na Thai constellation guys. The idea of this one, this is Monstera Thai Cons Dark Ivory. So in terms of the details naman guys, I think makikita naman talaga, very obvious na hindi lang siya yung typical lang na Thai constellation na may mga spots. Mas kung closer look natin, makikita natin na mas deep yung mga Thai constellation na type of variegations for this one. It also has yung mga sectoral na mas cream talaga siya as compared with the regular Thai cons naman natin na medyo parang nag-fade as nagmamature yung ating mga dahon. And this one, I'm very proud to introduce to you guys. This is a very new, relatively new na Monstera Deliciosa naman, and the idea of this one is Monstera Deliciosa 3 season. So not yet an acceptable na ID. Ito ay parang ID lang na binigay ng garden owner natin na pinagbilhan natin dito, kasi yung kanyang pangalan guys, talagang ini-embody niya yung plant mismo. So 3 seasons kasi meron siyang 3 different stages na kanyang color. So sa mga newly unfurled na mga dahon, lalabas siya na parang may pagka-related or may pagko-compare natin doon sa mga Electrolyte na medyo may pagka-yellow-green. And then yung this is the first season. So yung kanyang second season naman or second phase naman ay parang magiging dirty white siya. And ito na yung makikita natin. So by the way guys, this is not a typical Monstera mint, pero yung kanyang type of variegation ay
papunta doon sa mint na type, pero yun nga, meron siyang iba't ibang mga phases or changes na kanyang color. So this is the second season or the second phase naman na medyo may pagka dirty white. And then pagpunta naman doon sa mga old leaves na or medyo nagtagal na ng mga dahon, magbabago na naman yung kanyang shade of color. So ito naman parang lalabas na yung pagka blue mint na color ng ating 3 seasons. One very particular unique characteristic na din ng ating Monstera 3 season guys ay relatively makakapal yung kanyang dahon compared with the regular deliciosa natin ng mga Monsteras. Let's go to another Monstera guys, and maybe you have noticed already that lahat ng mga Monsteras na piniflex natin ngayon or pinapakita sa ating vlog guys ay mga deliciosa sila lahat, mga compact type na mga Monstera. So this is not your Monstera Deliciosa Aurea, not even the Marilyn guys. And makikita natin dyan sa mga medyo familiar na, you can already identify that this is our Monstera Deliciosa Orange. Yan. To be exact, this is our Rusty Orange guys. Kasi kung makikita nyo guys, akalain nyo na baka malulusaw na yung mga dahon niya because of the rusty orange color niya. But that is the characteristics na i-expect talaga natin sa rusty orange na Monstera Deliciosa natin. So meron na siya mga iba't ibang stages na kanyang color guys. So, umpisa, actually kung kaka-unfurl lang ng dahon para magiging green on green yan, papuntang Aurea. And then eventually, magta-transition siya sa mga, habang nagmamature yung mga dahon, ay lalabas na yung kanyang mga rusty orange na mga colors. And last but definitely not the least guys, I think kita kaagad, this is Monstera Tri-Constellation Deliciosa din siya, and this is our legacy but not the ordinary or not your typical legacy naman ito guys. At papakita ko sa inyo yung kanyang ID nung nakuha natin ito sa Thailand. So mababasa natin dyan, it's called as Monstera Legacy Diamond. This is a mutation naman ng legacy from Indonesia. So different growing conditions makakapagbigay din talaga ng mga kakaibang mga beauty or details sa ating mga Monstera. So I think kaya siguro nalagay yung diamond na pangalan niya guys, kasi makikita nyo meron siyang dito specifically for this leaf natin guys, parang meron siyang kakaibang mint na color na makikita natin, may pagka silver, may pagka blue, and I think yan yung kanyang ini-emphasize sa kanyang pagiging diamond guys, kasi meron siyang kakaibang details or colors na makikita natin sa ating Monstera Legacy Diamond. At i-explain ko lang din guys, in the actual naked eye, medyo kakaiba kasi yung nakaka-capture din ng mga camera sa ating mga videos. Meron tayong makikita dito ng mga details kasi parang nagsusparkle siya na color blue or color silver sa kanyang mga down, especially kapag natatamaan siya ng good lighting. So guys, if you happen to enjoy our video, kindly comment in the comment section natin kung ano sa tingin nyo yung pinakamaganda or yung nagtatak sa inyo ng mga Monstera na na-flex natin. So that's it guys, and I hope na nag-enjoy kayo sa ating pag-vlog na mga panibago, mga nagagandahan, mga Monstera Deliciosas.